kanina sa bangka naman natin ikinarga yung mga fingerlings, ngayon sa truck naman. At ito nga ibabiyahe mula din sa Malolos papunta sa Batangas. Kaya tayo sa warehouse ni Engineer Rojas Fish Farm dito sa Tangsan. At tayo ngayon ay magpo-content ng mga fingerlings na yung mga fingerlings na yun ay ibabiyahe mula doon sa Palaisdan papunta sa Batangas. At ito nga dito sa truck na to, ikakarga yung mga fingerlings na nakalagay sa tray at sa aerator truck para ibiyahe mula dito sa Malolos papunta doon sa Batangas. Oo! Maglaba ka yan! Maglaba na maglaba! Laki ng truck niya. Ito bayaro na yan. Kasama natin si Miko. Siya yung isang pahinante o isang trabador dito sa aerator truck. At ibabiyahe nila yung mga fingerlings mula dito sa Malolos papunta sa Batangas at aabutin daw po sila ng almost 3 hours o mahigit pa conforme po sa traffic o hindi. Kaya tayo dun sa aerator truck at dito ikakarga yung mga fingerlings na mula naman dun sa Palaisdan. Ready na to. Kung doon sa kabilang aerator truck ang nakalagay doon sa kanilang mga aerator truck ay fresh water, ito alat pa. Pero meron siyang halong yelo. Bakit naglalagay kayo ng yelo dito? Makondisyon. Naglalagay po sila ng mga yelo dito sa mga tubig ng aerator truck para doon makondisyon daw po yung mga fingerlings at hindi ma-stress. Kasama natin si Boss Jepo, isa rin siyang technician dito sa aerator truck na to na magbiyabiyahe ng mga fingerlings doon sa Batangas. Ito yung mga naka-ready na lang mga oxygen. Dahil yung oxygen ano mga preparation ginagawa para hindi ma-stress yung mga fingerlings dito? Yung sa hangin. Sa hangin. Ito yung mga kuha nito. Ito yung mga oxygen niya. Ito din yung mga medical oxygen na ginagamit sa mga ospital. Ito yung ginagamit nilang mga aerator para magkaroon ng hangin yung isda doon sa loob nitong mga sa mga aerator na to. O, magkakarga na tayo ng fingerlings at maya-maya na tayo akit muli dito. Ito si Boss, siya yung driver nitong truck mo to. Mga ilang oras ang biyahe niya? 4 na oras. Mula dito hanggang Batangas. 4 na oras pa pala, abutin pala ng mga 4 na oras. Sa mga satellite lang yung deliver niya sa satellite. Sa Talisay. Talisay. Medyo mahaba-habang oras din po ito. Pero titingnan muna natin yung mga preparation nila doon sa truck na magkakarga ng mga binili. Salamat sa punta. Ingat ko sa biyahe. Isa tayo mag-discarga ng mga fingerlings at dadali naman natin doon sa truck. Shoutout po kay asawa ni Kadoy, kay Rosemary. Sana po payagan niyo siya ako pinom. Laging nagsusumbong sa amin, ayaw mo daw payagan. Dalawa ba? Mati kayo mga anak ko dyan, sa pulang-pulangan. Nag-aaral kayo maputi. Dalawang container ang lalagay niya.
Pag-gargara tayo sa kabila, at dito naman tayo sa pangalawang container ngayon maglo-load ng mga fingerlings. At ready na rin po itong mga aerator na to. Hindi rin biro yung dadaan ng mga fingerlings na to, kaya kailangan ihanda o i-prepare talaga na at siguraduhin maganda yung tubig na paglalagyan ng mga fingerlings, kasi pagka hindi ito sigurado doon sa tubig na ilalagay sa fingerlings at hindi agad ma-adapt ng mga fingerlings, posibleng ma-stress o magkaroon ng diferensya yung mga fingerlings na ilalagay dito. Yung iba, kina-acclimatize pa nila yung mga fingerlings bago ilagay dito. Chine-check nila yung temperatura ng tubig at yung tawag dito, alat o tabang ng tubig bago ilagay dito sa mga aerator truck. Sabi nila boss, ang pangalan niya? Sabi nila boss Jepoy, pagdating pala sa Batangas nitong mga fingerling nito, lalagay pa yan sa bangka at ika-acclimatize ulit dun sa Batangas para nga po yung tubig na pinanggalingan nito ay ma-adapt agad ng mga fingerlings para hindi magkaroon ng diferensya yung mga fingerlings. Kasi kung hindi ito ika-acclimatize, may isa pang tawag dun na hindi agad na-adapt ng mga fingerlings, posible nga po magkaroon ng diferensya yung mga pangus. Kaya dapat siguraduhin yung kondisyon ng tubig na paglalagyan ng mga fingerlings na to sa Batangas. Ang kinakarga nila Boss Jepoy dito sa aerator truck na to ay 90,000. Conforme pa po sa size kung gaano ang size ng fingerlings na ikakarga rito sa aerator truck na to, doon ibabata yung dami ng fingerlings na ilalagay. Pero may capacity ito na 100,000 ang bawat isang container nitong aerator truck na to. Pero may kinargahan lang ito na 90,000 bawat isa. Kung gusto nyo, kung kayo ay may mga palaisdaan din dyan sa Tabang, sa may gawing Binangonan, Batangas, PM po kayo sa akin kung gusto nyo magpa-deliver ng itong mga fingerlings at i-repair ko po kayo sa mga trabahador dito kay Engineer Rojas. Tapos na sila? Rojas. PM po kayo sa akin at i-repair ko po kayo kung sakali kayo ng inikotse ng mga fingerlings sa mga gawing Tabang, PM po kayo sa akin. Kanina yung mga fingerlings ay ilagay natin sa aerator truck. Ito namang mga fingerlings na to, ilalagay namin sa tray yan para plastic at dadalhin din sa Batangas. Ayun sana. 250. Mabila ko. Ang bawat laman ng bawat isang tray na may plastic ay nagkakarga ng 250 na piraso lang. Yun na po ang magiging capacity ng tray at ito ilalagyan na ng oxygen para doon sa loob ng plastic makahinga na maayos yung mga tingnan.
Ang mga tray na to ang gagamitin natin at dito natin lalagay yung mga fingerlings. Ang ikakarga lang natin sa bawat tray nito ay nagkakalaman na siya ng 200 na piraso ng bangus. At nangyayari nito, sasakay ito doon sa truck at ito ay dadahin rin doon sa Batangas. At hindi lang po yan, at pag inilagay ito yung mga fingerlings dito sa mga tray na to, may kasama ng tubig at lalagyan siya ng oxygen para makatulong sa paghinga ng mga fingerlings doon sa loob ng plastic. Puputakan. Tinatawag nila na teamwork dito. Yan daw po kay Kadoso. Magtrabaho na. Kanina doon sa aerator truck natin ilagay. Ngayon naman ay tray tayo ng mga fingerlings. Ito ay kakarga sa mga tray at bawat isang tray ay lalagyan natin 200 na piraso ng fingerlings at lalagyan natin ng oxygen yung mga plastic para doon makahinga yung mga fingerlings. Bukas na. Oo, Kaya mo na, mapapanood ka natin. pero konti lang. Mauna muna yung nasa lati. Siyempre. Siyempre. Dati gumagamit tayo ng mga tituya o kamera, tangka, pero may nagagamitin natin ng truck para igahin yung mga fingerlings sa Batangas. Medyo matrabaho lang itong ganitong proseso, pero kung gawa isang kakayanin ito yung mga klaseng pag-inegosyo ng mga fingerlings para igahin ang ating mga buyers sa Batangas. Nilalagay na bawat isang tabo dun sa tray at pagkayari ilagay yung mga fingerlings sa tabo, lalagyan naman ng oxygen dito at ikakarga na sa truck. Teamwork ang na dito. Medyo mabilis yung kanilang trabaho dito. Ay, sabi ko nga po pala, guys. So, hindi na yung focus. Eto yung mga tauhan mo na sisipan. Eto, dito naman tayo sa truck na ito magkakarga ng fingerlings. At itong truck na ito, nilalagyan natin ng 540 tray. Mahaba-haba din proseso ito. Dito sakali, oh. Lalagyan ng bawat coating yelo yung mga tray para gumanda yung temperature sa loob ng truck nito. Nang pagkaibinahin ng Batangas ay makarating na maayos ang condition.
pag-negosyo ng fingerlings ay magandang negosyo natin po, lalo na kung marami kang buyer at sure yung mga buyer mo, sigurado po yung mga gangtong negosyo. Ito pong si Rosa to ay matagal na rin na umuuna sa pagpapalayas na. Hanggang lumawak ka ng kanyang negosyo hanggang sa nagdi-deliver na po siya ng mga bini sa iba't ibang parte rito. Ano ba yan? Ano yan? Wala. Dito. Ano? Puwasok ka na! Ito po kami. Tinatakal po ang isda sa bangka at dadalhin po sa biyaheng Batangas. Medyo matrabaho lang yung proseso, hindi ka tulad ganyan doon sa Irreco truck at doon sa mga dikamara, dire-diretso na. Pagka sinalin mo, diretso biyahe. Ito kasi pagka tinakal mo ito, lalagay mo sa tray, lalagay mo sa oxygen at ilalagay mo doon sa truck. At ganoon din ang pag-i-discarga nito. Katulad doon sa mga truck, sa mga pituya o sa mga Irreco, dire-diretso lang ang pagkuha hanggang sa pagbuhos doon sa mga piso. Saan dito nakakuha ng mahaba? Kaya nga, kumuha ko sa bataan yan. Nagpapathank you muna po tayo sa mga kakuha ng engineer. At sana marami pang anihin yung mga palaisdaan ng cost. Kumita nga sa Batangas para ito yung trabaho namin. Bye-bye. Maraming salamat. Kung nagdi-negosyo po kayo ng mga fingerlings dyan o nagpapalaki kayo ng mga kamus dyan sa gawing Batangas, Laguna, Binangonan, PM po kayo sa akin at nire-refer ko po kayo dito kay Sir Ramon Bokawi dito sa Panasan. PM po kayo sa akin at nire-refer ko po kayo sa kanila. Maraming salamat. Shoutout muna tayo kay Boss Jojo Atienza at siya ang driver nitong truck na to. At ito ibabiyahin nila sa Batangas. Ingat po parati, idol at maraming salamat. Ayan, salamat po sa inyo lahat. Okay na star ka doon! Kaya ka lang doon! Gusto nyo ba ng fingerlings? Kung gusto nyo po, mag-PM po kayo sa akin at i-refer ko po kayo dito sa mga takuhan na to kay Engineer Rojas Fish Farm.